Meron na po tayong isang tanong na nakuha ho rito. Ito'y taga-subaybay din natin. Kaya lang ay medyo iba ang kanyang pagkakatanong. Ito po ay si Brother Brent Gonzales. So yan. Ang sabi ni Brother Brent Gonzales ay, maawain ang Ama? Bakit lahat ng sumalungat sa Kanya noon sa lumang tipan ay pinapatay niya? Diyos talaga pumapatay, ha? So, ito po yung ating bibigyan ng linaw, mga kapatid. Kasi kung hindi po natin ito mabigyan po ng linaw, ay parang ang Diyos noon at Diyos ngayon ay magkaiba ng magkaiba ng mood. Pabago-bago. Iba yung ano niya noon, iba yung kanyang mood noon, parang magagalitin o walang pasensya, parang ganon, no, mga kapatid. Pero ngayon, mahabagin na. So, ganon po ba ang Diyos, mga kapatid? Sa totoo lang ay hindi po totoo na ang Diyos noon ay pinapatay niya lahat ng, lahat kasi sabi diyan, lahat ng sumasalungat ay sa lumang tipan ay pinapatay niya. Ay una, si Adan at si Eva sumalungat. Hindi naman patay agad marami pa po ang nagkasala ng mga character sa Bible. Si Abraham, si Moises nga nagkasala din siya kasi hindi naman pinapahampas yung bato, ay hinampas niya at saka nakapatay siya. Pero niligtas pa rin siya ng Panginoon. Nakapatay siya ng Ehipsyo. Ang dami. Si Lot, inanakan yung anak niya. Hindi naman namatay. Si Jacob, ninakaw yung pagkapanganay ng kanyang kapatid na si Esau. Marami po, mga kapatid. Si David ay kinalunya si Bathsheba, pinapatay yung asawang si Uriah. Di ba? At marami po ang mga may kasalanan sa Old Testament na hindi naman pinatay. At bago ko ibigay kay Brother Gomer, magbibigay lang po ako ng talata. Tingnan natin yung Exodus 34. Ang talata po ay 6. Ito, ang maganda sa pagkakasabi ko rito. At ang Panginooy nagdaan sa harap niya na itinanyag ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at katotohanan. Hindi po ibig sabihin ay masungit ang Diyos noon. Sabi niya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at katotohanan. Ang totoo niyan, mga kapatid, doon sa Genesis ay nasagad na talaga siya sa kasamaan ng tao. Dumami ang kasamaan at lumaganap ito bago siya nagdesisyon na lipulin. Kaya banayad sa pagkagalit. Hindi po agad niya nilipol. Talagang nasubrahan lang yung tao. At ang sabi niyan, ang pagkakabanggit yan ay mahabagin. Mahabagin at mapagkaloob. Banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan. Yan ang ganda ng sinasabi dyan. Steadfast love and faithfulness. Dito sa Psalms 103 verse 8, mga kapatid, ang sabi dito, 103 verse 8, ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagagalit at sagana sa kagandahang loob. Halos ganun din po. Bakit nasabi ito ng mga awit? Kasi na-experience ni David, mga kapatid, na sa kabila po ng kanyang kasalanan ay minahal pa rin siya ng Diyos. So, dito naman sa 25:10, diyan din sa mga awit. 25 verse 10. Sabi po diyan, lahat ng landas ng Panginoon ay kagandahang loob at katotohanan sa mga gayon na nag-iingat ng kanyang tipan at kanyang mga patutuo. Ayan po ang mga talata, mga kapatid, marami pa yan. Proverbs, Kawikaan 28:13. Ito naman ang ating mababasa. Siyang nagtatakip ng kanyang mga kapagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit
Ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Saan tatamuhin yung kaawaan? Kanino galing yun? O sa Diyos yung gagaling. At sa last na po ay Isaiah 30 verse 18. Ang sabi diyan, Isaiah 30 verse 18. At dahil dito maghihintay ang Panginoon upang siya'y maging mapagbiyaya sa inyo. At kaya't magbubunyi siya at siya'y magdadalang habag sa inyo sapagkat ang Panginoon Diyos ng kahatulan. Mapapalad yung lahat ng naghihintay sa Kanya. O yan. So hanggang dyan lang muna mga kapatid at bigyan natin kay Brother Gomer para doon sa kanyang additional tungkol sa bagay na ito. Brother Gomer. Maraming salamat, Brother Johnson, doon sa katanungan na ibinigay sa atin. Parang hindi ko alam kung nagdududa siya doon sa pagiging maawait ng Diyos, Brother Johnson, ano? Pero sangayon nga doon sa mga binasa mo, talagang wala pong pagdududa mga kapatid na ang Diyos po talaga ay maawain. Kasi nga, kung hindi siya maawain, ay siguro wala ng tao ngayon. No? So yun ang isang tiyak na maisasagot natin. Bakit? Kasi kung hindi maawain ng Diyos, di sana ang lahat ng tao ngayon, pinuksa na niya. Kaso lang, hindi kasi nga, ang ating Panginoon ay maawain. Ngayon, doon sa katanungan, bakit mayroong mga pinapatay kaagad? Oo, marami po tayong mababasang ganon, mga kapatid. Halimbawa, doon sa kaso ni, sino to, yung humawak to sa kaban. Si Usa. Yun po ay automatic na namatay nung kanyang hawakan yung kaban ng tipan. Nandun din yung mga anak ni Aaron na gumamit ng ibang apoy sa templo, ay automatic kaagad na namatay, no? At nandun din yung kasaysayan ni Akan, makikita natin na pinatay din ng Diyos. At marami, sa Genesis pa lang, makikita po natin, tingnan po ninyo sa Genesis, sa 6, ang talata ay, umpisa natin sa 3, tingnan po ninyo. Sa Genesis 6:3, sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya may laman, gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. So dito makikita po natin ay nilipol ng Diyos ang lahat ng tao, di ba? At ito ay sa pamamagitan ng baha. So hindi natin po pwedeng masabi na dahil sa ito ay ginawa ng Diyos ay hindi na siya maawain. Una sa lahat, gusto po nating ipaunawa mga kapatid na ang Diyos ay hindi siya ang author ng kamatayan, no? Yun ang dapat po nating maintindihan sa bagay na ito. Hindi po siya ang author ng kamatayan. Ngayon, kung hindi siya ang author ng kamatayan, ay sino? O tingnan po natin sa Juan kung sino yung author ng kamatayan. Ang mahirap kasi nito, mga kapatid, minsan, yung mga nangyayaring hindi maganda, no, ay laging ibinibintang sa Panginoon. Kaya nga pati nga yung mga insurance company, mabuti nga ngayon, binago na na ginawa nila acts of God, no? So para bagang ang Panginoon ang may kasalanan kung bakit ang lahat ng mga bagay na ito ay nangyayari. Pero kung pag-aaralan po natin ng banal na kasulatan, sino ba ang author nito? Nitong mga ganitong pangyayari? Yang kamatayan ba ay pinanukala ng Diyos? Hindi. Ang pinanukala ng Diyos ay mabuti. Nung nilalang niya si Adan at si Eva. Kaya nga, doon sa mga kasamaan na nangyayari, abay, sana'y maisip natin na hindi po ang Diyos ang may kagustuhan ng mga bagay na ito. Tingnan natin doon sa isang talata ng Juan sa pahayag ng ating Panginoon. Sa Juan 8 ang talata 40. Ito ang sabi ng ating Panginoon. Sa 44 yata. Sa 44. Sorry. Ayan, ang sabi ng ating Panginoon, kayo'y sa inyong amang dyablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi na nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. So makikita mo dito, ang utor pala ng kamatayan ay si Satanas sapagkat yan nga ang bunga ng kasalanan na kanyang ipinangtukso sa mga tao, mga kapatid. Ngayon, dahil ba ang Diyos ay pumapatay, sasabihin na natin ang Diyos ay hindi maawain? Aba, hindi po. Kasi
bagamat ang Diyos ho ay maawain, abay meron din po siyang hustisya. May justice ang Diyos. At kung tayo po ay naniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, at siya yung nakakaalam ng lahat ng bagay, ang sabi ni San Pablo, dito sa isang talata ng, tingnan po ninyo, sa isang talata ng Roma, sa 9, basahin natin yung talatang 19 at talatang 20. Kasi kailangan po nating maintindihan ito para hindi po tayo magkamali. Sabi diyan, sabihin mo nga sa akin, bakit pa siya humahanap ng kamalian? Sapagkat sino ang sumasalangsang sa kanyang kalooban? Verse 20, ngunit o tao, ayan, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa kanya? Bakit mo ako ginawang ganito? Verse 21, o wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalyok upang gawin ang isa lamang limpak, ang isang sisidlan sa ikapupuri at ang isa sa ikahihiya. So sinasabi dito ni Apostol Pablo, may prerogative ang Diyos dahil siya nga po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na lumalang. Hindi ho siya ang author ng kamatayan. Ang author ng kamatayan ay walang iba kundi si Satanas, no? Kaya nung lumabag ang tao sa Diyos, abay dapat, ay patay na automatic sana. Kaso hindi ngayon ang ginawa ng Diyos eh. Kaya nga maliwanag na hindi ho nawawala yung pagiging maawain ng Diyos sa kadahilanan na siya ay pumapatay. Ay bakit? Eh siya nga ang may hawak ng buhay natin eh. Ngayon, tayo ay binibigyan ng Diyos ng ika nga ay pagdidesisyon sa ating sarili. Kung ano baga ang ating pipiliin. Ang sabi niya dito sa isang talata ng, anong talata ba ito? Sa Deuteronomio yata yun eh. Ang sabi niya doon, ibinibigay niya ang buhay at ang kamatayan. Tapos, piliin mo ang buhay, sabi niya, upang ikaw ay mabuhay. Ang ibig sabihin, ang Diyos po ay nagbibigay sa atin ng 30-19. Ngayon, depende sa tao kung anong gusto niyang piliin. At kapag ka ang pinili mo ay yung ikaw ay lumabag sa ating Panginoon, aba, ay ang Diyos makapangyarihan nga sa lahat eh. Hindi natin pwedeng tutulan yung kanyang hustisya. At yung pong, Brother Johnson, yung pong automatic na pagpatay ay hindi lang sa lumang tipan yan nangyari. Oo naman. Kung niyo pong maaalala, si Ananias at saka si Sapphira, ay automatic ko, nando sa ipatay eh. Si, doon sa gawa, sa 12, automatic namatay si, Herodes eh. No? Nung sabihin ng mga tao, tinig ng Diyos at hindi ng tao. So dito makikita po natin na hindi ho nagbabago ang Diyos, na para bagang lumalabas, Brother Johnson, sa lumang tipan ay matapang or parang talagang mabalasik, no? Tapos biglang sa bagong tipan ay hindi po ganon, mga kapatid. Yeah. Ang Diyos po ay hindi nagbabago. Lalong-lalo na kung ang pag-uusapan ay yung kanyang pagturing sa kasalanan. Kaya nga, wag nating ipagkamali na ang Diyos ang may kagustuhan na ang mga taong ito'y mamatay. Actually, wala sa panukala ng Diyos ang bagay na yan. Kundi, nung pinayagan ng tao na makapasok si Satanas, doon po nag-umpisa ang kamatayan. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo, dahil sa pagsalangsang ng isang tao, pumasok ang kamatayan. Yan po ang dahilan ng kamatayan at hindi po yan gusto ng Diyos na mangyari, Brother Johnson. Manapa, ang ginawa ng Diyos para ma-reverse yung bunga o yung epekto ng kasalanan, alam naman natin yung talata, John 3:16. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So, ito po yung dapat na ma-realize po ng bawat tao, no? Na ang Diyos ay talagang maawain at kailanman wala po siyang kasiyahan sa kamatayan ng mga masasamang tao. Yan po ang sabi niya sa Ezekiel, no? Na wala po siyang kasiyahan sa kamatayan ng masasama, kundi ang mga masasama ay magbalik loob sa kanya para magtamo ng kaawaan, Brother Johnson. Yeah.